O ayan, magandang tanghali na. Ngayon ay kailang pitas na yata namin, ikapitong pitas namin ngayon, pero natapos ng maaga yung pagtitinor o yung pagpipili, sort, tanggal ng mga reject. Kaya nandito na kami ngayon. Kasama ko si August, yan pe, yan makakasama natin palagi. Nakita niyo si August palagi nakasama natin sa mga video. So tinuturuan niya ako magsiga dahil ito yung next na project natin. Magtatanim tayo ng panibagong gulay. Ayan yung talungan, ayan pala yung talungan, ayan o. Yung talungan natin, yan, mula dyan sa kubo papunta doon hanggang dulo. Ayun yung talungan. Ito yung katabing ano natin, lote kila Nanay Terry. So nakausap natin si Nanay Terry na magtatanim tayo ng gulay, tayo ang tatrabaho. So napitas na yung kanyang ano nga to, mais na pang feeds, napitas na nakaraan. Ngayon tuyo na yung mga naiwang dahon, mga dumi, so pwede nang sigaan. Yun yung unang step bago tayo mag land preparation. So sisigaan pero babantayan. Yun tinuturuan niya ako ni August, sabi ko kanina, dahil baka makadamay ka eh. Syempre kakalat yung apoy. Ito kagaya nito, ayun, nakikita niya yun, no? may tuyong damo dyan, masusunog yan eh. Pati nga yung green nasusunog eh, so pwedeng kumalat. So kailangan babantayan mo pag nagsiga ka. Tapos yung hangin babantayan mo rin, kasi kung saan yung punta ng hangin doon mapupunta yung apoy. Kanina ilan lang yung sinigaan ko, ayun kumalat na. Pero ito ayan, kailangan patayin bago pa makasunog. Pwede ka kasi makasunog eh, lalo ngayon summer. So nakaabang kami ni August kung anong madadamay, kailangan patayin. Tapos kung may matitira mamayang hapon, yung hindi na damay, saka na lang sisigan ulit. Pero ayan, konting sindi lang, kumalat na yung apoy. Hindi na nga namin nasindihan yung ginawang torch ni August eh. Mas madali yun dahil hawakan mo lang, hindi ka na uupo para gumamit ng lighter. Yun lang, ano lang, pat-pat, tapos lagyan mo ng goma sa dulo, tsaka sindihan mo, tapos lumakad ka at sindihan mo yung lahat, malalakaran mo. Ganun pala kadali. Pero ayan, kumakalat na yung apoy dahil sa hangin. So pagkatapos nito masigaan, pwede nang ipa-schedule yung pag-araro, stable yung tawag. So yun yung abangan natin. Tuloy-tuloy na to dahil magpapa-stable na, magpapa-roto, tapos papatudling, tapos yun na, maglalagay tayo ng plastic mulch, mag-order ng seedling, itatanim. So gagaya ng dati. Pero ayan, subaybayan nyo, ito yung gulay natin, pwedeng siling panigang, kamatis yung itatanim natin kasi may talong na tayo eh. So yun naman, may okra na rin, kaya yung pinaka choice natin sili tsaka kamatis. Ayan, so balikan natin, punta tayo sa kubo, tingnan natin yung ating mga napitas at alamin natin kung makakailan tayo mamaya, ilang kilo ba. Balikan natin mamaya. So ayan, tuloy ko na yung pagsusunog kasi hindi pa natapos eh. Ito yung nasunog natin kanina pero hindi nga natapos dahil namatay na rin yung apoy. So susundan natin, meron tayong ano, pang sindi rito, sinindihan ko yung goma. Tapos idadampi mo lang sa mga lugar na hindi pa nasusunog para magkalat ka ulit ng apoy. So ayan, nagsusunog ako ngayon kasi hindi pa natapos eh, hindi nayari. So kailangan mayari yan, sayang oras habang may panahon para bukas makalawa pwede nang mag-schedule ng mag-aararo para pag nag-araro sila malinis na. Yan, so ito yung unang ginagawa kapag merong tanim na mais, yung pagtatamnan. Yung una kasi yung talong natin walang tanim yan, ano lang, damo, kaya araro diretso na kagad. So ito merong tanim na mais, in-harvest na, so pwede ka nang magsiga bago ka magpa-araro para malinis bago pa ang araro. Magpalipas lang tayo ng init, pero ngayon pwede na tayong tumuloy sa pagsisiga. Siga lang. So kakalat naman yan, babantayan lang yung mga delikadong lugar para hindi magkaroon ng bush fire na sinasabi natin, o sunog sa mga palahib. Okay, so hanggang dito lang naman ako dyan, no, sa may unahan. Kumalat naman na doon yung apoy, pero itong mga namatay sinusundan ko lang. Okay, so tapusin ko to, tapos ano na,
tapos na yung pagsusunog natin, pwede nga mag-araro bukas. Okay. Ang sukat nito nasa 3,000 square meter lang itong tataniman natin, mula doon sa kubo hanggang dito lang naman sa may bandang gitna. Itong may sunog dito, hanggang dyan lang. Hindi naman ako abot doon sa dulo kasi may karugtong tayo, hindi naman sa atin yan. Ayan, so 3,000 square meter. Sige, sabihin natin, puntahan ko dito yung hangganan ng tataniman natin para makita nyo. Pero tapusin ko lang. Ayan, nandito na ako sa may dulo ng lupa ni Nanay Terry. So hanggang dito lang sa may drum na blue. Poso yan na merong drum. So hanggang dito yung kanya parte, ito sa anak niya na. Si Nanay Terry, yung kapitbahay natin na dito nakatira, ayun yung kubo natin. Ito naman yung ating talungan. Ayan, mula doon sa kubo hanggang doon sa dulo. So ito yung lapad doble. Doble o triple lang sa atin. Doble. Sabihin natin doble yung lapad. So siguro kung mula dito hanggang drum na blue papunta doon nasa 2,500, approximately 2,500 to 3,000 square meters. So tataniman natin ng gulay. Nayari na natin yung pagsisiga. Hindi naman yan lahat masisigaan talaga, hinahayaan lang natin na kumalat yung apoy. Tapos sinundan ko yung mga hindi na naabot ng apoy kanina. Pero yan, okay na yan, ready na yan para sa pag-araro o stable bukas o sa makalawa. I-schedule na natin kay nanay. Si nanay, yung may-ari ng lupa, ang kontrata namin ay hati. So siyang gagastos lahat. At ako naman ang magtatanim. Sa akin ng ang labor. Sa akin na yon. Tapos sa kita, hati kami. Ilalabas lahat ng gagastusin niya. So gulay pa rin ang itatanim namin. So malapit lang, katabi lang ng kubo ko, kaya madali lang na magpalipat-lipat. Dito na rin magagaling yung patubig namin sa pinahukay natin na deep well. So yan ang ating bagong abang gulayan kasama ng talong, kasi yung talong matagal naman to. So yung gulay dito magsasabay ng ating talong. Balik na tayo sa kubo, tingnan natin kung doon na yung buyer. Pag doon na yung buyer, tingnan natin kung makakailang kilo tayo ng talong. Oh, ayan, kompleto ang tropang bukid. Halika din siyan. Mamaya mo na buksan niya at hindi pa nakakatiis yung mga api. Wala eh. Gumagayak pa si Brenda, pero nakapahubad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Ayan, so far 15 na good. Siguro kaya pa ng 30. Baka 30. Binuusan daw rin yung papi. Pinabigyan na natali. Napasmat pa. Isa na kilo. Patingin tayo dito. Ito yung ating garden. Kayo bubuhusan. Kailangan maligyan. Yan, yan yun. Kaya 21. Malagpat ng Kaya pala nawala ng wifi. Siga sa maisan doon. Italad sa gilid. Sunog. Ang poste natulog hanggang Poste. yung wifi na Saan banda? ginagawa kanina. Kaya pala. There's speech in it, Daddy. Oo, meron. Nanginginig.
So tapos na sila magbalot. Ito, paalis na yung mga buyer natin. Kila Jayser. Ayun, kila Jayser. So yun yung mabait nating buyer. So naka 42 tayo na balot na ganyan yung good. So 420 kilos. Tapos yung segunda natin 115 kilos. So naka 535. 535 tayo ngayon ang araw na to. Ayan, salamat sa Diyos sa magandang ani. Sa ating sa Martes ulit. So isang araw ang pagitan. Kalahati lang kasi yung pinipitas namin dahil hindi nga kakayanin. Medyo mahaba yung talungan. Marami na rin yung bunga. Hindi kakayanin. Hahapunin sila, gagabihin sila pag sinabay lahat. Marami rin kasing dinadaan ng gulay. So ayan, kita nyo, halos puno na yung truck. Oh. Titingnan nyo mula dito. Nasa dulo na tayo. So ayan. Ayan, thank you very much. At yung okra, naka 12 tayo ngayong okra. Ayan na si Mami, pabarating na dito. Bali 42 na good 420 kilos. Ay, mas mataas. Plus 100 Dahil dyan, meron kayong milkshake next week. Martes sila mapalik eh. Oh, Papa milk tea tayo next week. Milk tea tayo. Yes, what is it? Sabi ko sa'yo sa kanina, sumama ka. Okay. Ito, grabe to na. Nang pakyaw ng mangga. Ulamin ko to for 1 week. Sige. Bibilangan kita para at maubos mo yun. Galing nga, no? Good job ba? Anong pumatapit? Para daw, intense. Kaya may tapik. Dalawa lang daw. 500 make it 35. Pagkain na lang yung Oh, lahat total 535. Kung i-add natin yung nakaraan. Hindi nila natapos. Nakaraan naka 27. Plus. Marami na nag-good, no? Hindi naka 400 din kayo nung nakaraan. Oo. Makikita mo na sa faktura mo eh. Oo nga pala. So parang 800 tayo sa isang 4 na araw. Kung sabay-sabay pala, halos 800 kilos Sa na rin. Tuesday ba magsasabay-sabay lahat yan? Sabay lahat sa Tuesday. Tapos, ang pitas na nun, palipas ka ng 3 days. Hanggang 4 days, pitas na uli ng lahat. Ito ay repolyo. Ewan ko ba ba't nabuhay? Sinubukan ko lang. Nabuhay naman. Repolyong Bagyo. ganun din po. Pechay Bagyo. Ngayon siguro nabibilog na rin siya. Maselan yun. Pechay Bagyo. Pechay Bagyo. Pero Pechay Cabiao na yan, hindi na Bagyo. Pechay Cabiao. Tawag ko na yan, Pechay Cabiao. Okay na, mais na. Pero matagal-tagal pa. Salamat. Ayan, palis na ating mga mabait na buyer. Sa susunod na araw ulit. Monday, linggo ngayon. Ay, hindi pala. Tuesday. Hop, hindi kaya. Madulas. Madulas yan. Ganyan sila maghakot. Malalakas tong mga buyer natin dahil sanay sila. Lang naman yun eh. Eto, may trainee sila. Ayan yung tinuturuan nila maglagay sa plastic. Mag-bundle. Ayan din, training din nila yan. Ito, trainee din ito. Bago lang to, bata pa to eh. So, unang trabaho niya. Unang trabaho niya ngayon. Estudyante yan eh, nagpa-part-time lang. Ayan yung mabigat dito sa ano natin. 1 kilo, dalhin mo. Uy. Ito pa. Thank you. Salamat. Ayan, sa ulitin. Konti na lang yung nilapag nila, no? Mabilis sila ngayon. O, ayan. Ito yung fruits and vegetable dealer natin. Pinaka-main nila Pasig yan, Pasig. Okay, sige. Dito na tayo. Makaka-copyright na naman tayo nito, may music sa background. Pero ayan, hanggang dito na lang. So kita-kits tayo sa susunod na video sa Martes. Salamat.